katulad ng sinabi ko kanina, at alam ko na, ulit-ulit kong sinasabi to sa buong press ko na be mindful. Kailangan talaga natin na kailangan natin ibukas yung mata natin at i-process yung nakikita ng mata natin sa utak natin. Kasi hindi na biro. At kung nakikinig kayo ng hearing for 8 hours and 9 hours at nakikita mo from outside looking in, na parang paano hindi natin to nakita? Na in hindsight, yung mga tao ito na pinagkakatiwalaan natin na protektahan tayo, sila pa yung nangunguna para sirain tayo. Para sirain yung ekonomiya natin, para sirain yung karapatan natin bilang tao sa sarili nating bansa. Yun yung pinakamasakit na yung learnings ko throughout ng ilang days na pinapanood ko siya, live stream man o hindi. Yung parang mapapamura ka na lang sa utak mo na parang PI. Diba? Parang hindi lahat ng tao sa Pilipinas ay bobo. At wag natin gawing bobo ang sarili natin. Dahil marami din tayong kakilala, I'm sure, meron kayong kamag-anak, meron kayong kaibigan na hindi naman sila bobo, pero bakit hindi nyo ito makomprehend? Yun lang. Isang importanteng at very timely na social issue na sana ay kumbaga maging aware yung mga tao is yung fake news. Hindi man siya, kumbaga hindi man siya connected sa pelikula, pero I think connected siya sa bawat isa sa atin. Kasi yung fake news, kailangan alam natin kung kanino tayo maniniwala. Kailangan bago tayo maniwala, alam natin kung ano yung totoo. Kailangan kapag naniniwala tayo, alam natin kung ano yung nangyari. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan, walang kasinungalingan. Bago tayo magsabi ng opinion natin, bago tayo makipagtalo online, bago natin i-push kung anong pinapaniwalaan natin. Kailangan alam natin at hindi tayo basta-basta naniniwala lang sa kung anong mabasa natin ng isang beses or mapapakinggan natin, pero yun pala ang binasa natin yung title lang ng article, hindi natin binasa yung buong context ng sinabi. I think that's very important because naapektuhan tayong lahat.